Sa post ni Stephanie, naikwento niya ang taxi driver na si Alfredo. Sa maikling sandali, nalaman niya kung paano na bago ang buhay nito mula nang magkasakit at namatay ang kanyang asawa. Ang hiling ni Stephanie, muling makita at matulungan ang nakausap niyang taxi driver. Ang ating naging hakbang para hanapin, ito pong si Mang Alfredo. Inyo pong panoorin. Isang pagtatagpong hindi inaasahan. Para kay Stephanie, ang pagsakay niya sa taxi na minamaneho ng driver si Mang Alfredo, isang engkwentro na may magandang aral na iniwan sa kanyang buhay. At yan ang ibinahagi niya sa kanyang Facebook post. Sa isang sandali nilang pagsasama, mas nakilala niya ito at nalaman ang mga pinagdaanan ni Mang Alfredo. Lalo na ang pagkakasakit at pagkamatay ng kanyang asawa. Last January 9 po, Tuesday yun, coding kasi kami. And since pregnant ako, talagang iniiwasan ko mag-commute, pero dahil nga coding kami that time, nagko-commute ako noon. Ang hirap sumakay ng jeep, sobrang hirap talaga. So sabi ko, magta-taxi na lang ako. Pero sa lahat ng taxi na dumaan sa akin, hindi ko alam bakit siya yung pinara ko. Kasi nakatingin siya sa akin, tapos parang as if sabi niya, sumakay ka naman, parang ganun, wala ka pasero. Parang ganun yung thinking ko nung time na yun. So nung sumakay ako, ako talaga, mahilig din ako makapagkwentuhan sa lahat ng mga, sa pagta-taxi, ganyan, parang hindi rin ako maboring, ganyan. So naipagkwentuhan ako sa kanya. Nung dumaan kami sa East Avenue, dun kami tumahimik. Tapos medyo yun nga, nagsabi siya na kakamatay lang ng asawa niya. Tapos ang hirap daw ng buhay. Tapos sabi ko talaga kasi housing lang. Medyo, actually medyo bingi na si tatay. Hirap na talaga siyang makadinig. Unless talagang lalapit ka, mag-reach out ka sa kanya, lalakasan mo yung boses mo, sasabihin mo sa kanya na. Tapos nakwento niya po nung that time na kahit pang pansit lang, kaya siya bumabiyahe, kahit pang pansit lang, pangkain lang, sa Litex, ganyan. Okay na daw po sa kanya yun. Sabi ko nung time na yun, sige po, na lang, diretso na lang po sa Commonwealth. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Stephanie na madalas hindi talaga patas ang buhay at ang pagkakataong mamili o pumili ay hindi para sa lahat. Gusto kong matandaan itong araw na to na na-meet ko si tatay, na ano ko yung story niya. Nakaka-relate ako kasi syempre, pagod din ako ng time na yun. Pero pag-iisipin mo may mas pagod pa pala sa atin. Kaya ngayon dun sa title ng ko, parang post ko, sabi ko, yung choice, hindi siya para sa lahat. Oo, hindi siya para sa lahat kasi minsan wala tayong choice na din. Kung pagod tayo, may mas pagod sa atin. So, nakapag-reflect din ako through tatay. Wala na siyang kasama. Wala siyang kamag-anak dito, wala na siyang asawa kasi namatay nga. Tapos wala siyang tirahan. Na yun talaga, yun yung parang tumatak sa akin. Kawawa naman si tatay. Sabi ko, bakit ganon? Parang kung ako lang ay merong, diba? Kung meron ako magbibigay, kung kaya ko lang, diba? Ang nabigay ko lang doon nagpasobra na lang ako ng parang pang-merienda sa kanya, pangkain niya, yun na lang po kasi yun na yung kaya kong i-extend na that time. Sa pamagitan ng mga impormasyon na ibinahagi sa atin ni Stephanie, tinuntun ng Responde Team si Mang Alfredo. Dito sa Winston Street sa Fairview, Quezon City, madalas namamalagi ang taxi driver para magpahinga. Sir, familiar ba kayo sa kanya, si Sir Alfredo Bacun, tricycle, taxi driver? Dito po. Dito daw po kasi siya madalas na... Di ba si si Mano? Sinong Manong ito? Ang kasama yung taxi driver. Sir, kilala niyo ba siya? Oo, kamang ko yan. Nakilala po namin siya sa post nung isang naisakay niya. Oo. Ngayon po, parang naikwento ni tatay yung buhay niya. Wala na asawa nung patay na. Yun po, parang gusto sana namin siyang hanapin para po matanong kung paano po namin siya matutulungan. Dito
Dito lagi yun. Dito yun lagi. Anong oras kaya siya nandito, sir? Baka bukas sa umaga dito yun. Dito siya bukas ng umaga. Pahihintayin ko lang. Tapos, sir, message, tawagan ko kayo kung anong oras siya nandito bukas. Kinabukasan, agad natin siyang binalikan. Dito nakilala namin ang 69 na taong gulang na si Mang Alfredo Bacun. Anya hindi siya nakabiyahe dahil na rin sa kinakailangan kumpunahin ang kanyang minamanehong taxi. Dito na namin kinumpirma ang ilang impormasyon na nalaman namin tungkol sa kanya. Nagsilbing company driver na mahabang panahon si Mang Alfredo hanggang sa ito ay isara at tanggalin ang mga regular na empleyado tulad niya. Dito na niya pinasok ang pagiging taxi driver. Hindi ma'am. Noon nag-company driver ako. Dahil ko pang probinsya. Ngayon, medyo may edad na tinanggal kami. Lahat ng mga regular tinanggal. Binayaran sa kumpanya ko, binayaran kami. Saka na ako nagtaksi. Simula noon hanggang ngayon. Tamang-tama lang ma'am, pangkain ko lang. Makakain lang ako, kinabukasan, makakain. Okay lang din yun. Okay na rin sa akin. Kumitita lang ako ng 300. Pangkain ko na lang din yun, yun lang. Boundary yun ma'am. Kakayod muna ako ng pang-boundary, gaya ng umaga. Kakayod ako kukuha ko ng kalahati. Tapos pangkain, natulugan ko. Tulugan ko pagdating ng hapon, kahit naman ako hanggang gabi. Hanggang gabi na yun. Tapos makakuha ko ng kalahati din. May pangkain ako, uwi na ako, tulog na rin ako uli. Walang sariling tahanan at tanging ang taxi lamang na kanyang binabiyahe ang nagsisilbi niyang silungan. Madalas siyang makitulog lamang sa barangay sa Commonwealth. O kung abutan ng gabi, ay sa mga silong ng puno na lamang siya nagpapalipas ng oras. Minsan sa jeep, minsan dito. Minsan, pero karamihan sa taxi talaga. Kaya naghanap ako ng taxi na permanente, araw-araw ko. Kasi para tulugan ko. Sana kung kukuha ng pangbili ng bahay, wala naman ako pambayad. Ako may balak akong magbahay. Noon ngayon, ang asawa ko lang ayaw dahil uwi daw kami ng probinsya. Sabi ng asawa ko, wag muna tayo magbahay, Luis. Sabi niya, kaya uwi tayo ng probinsya. Doon lang tayo magbahay sa probinsya. Ay, hindi naman kami. Uwi na sana kami. Nagkasakit siya. Hindi kami nakauwi. At dahil may edad na, madalas din indahin ni Mang Alfredo ang kanyang sakit. Lalo na't na-opera na siya at natanggal na rin ang isa niyang baga. Dito lang ako ma'am. Hindi ko mapalayo. Kasi mahirap mapalayo ako dahil baka masilaan ako. Wala nang magtulak. Hindi ko kaya magtulak dahil may operasyon ako eh. Pag maniho lang, okay lang. Walang problema ako magmaniho. Pero pag laki ng yun na nga, yung sinasabi ko siya, kayod lang ako sa araw. Kasi hindi ko kaya mag-init, hindi ko kaya eh. Ramdam namin ang bigat sa kwento ni Mang Alfredo nang banggitin ang kanyang asawa na namatay noong nakarang taon dahil sa sakit sa bato. Anya 3 taon din itong sumailalim sa dialysis at halos 1 taong nasa ospital para magpagamot. Mabait yung asawa ko. Hindi yun salbahe. Maraming kaibigan ng mga kuha niyan. Nagbibigay ng mga pagkain yun. Hindi madamot yun. Oo. Pero pag maalaala ko yun, mapaiyak ako di oras. Oo, nagkasakit bigla. Kasakit yun. Dinala ko sa ospital. Buti na lang may pira pa ako noon. May naipon pa kami. Naubos yung pira namin doon. 3 taon ma'am, nag-dialysis kami. 1 taon doon sa East Avenue, 2 taon sa labas. Sa loob ng 1 linggo, 3 beses. 1,550. Wala kaming pera. Ilang buwang kinakailangan tumigil ni Mang Alfredo sa pamamasada para maalagaan ang kanyang asawa. Dahil na rin kapos sa pera, kinakailangan din niyang manghiram para may pangtustos sa mga gamot at dialysis. Nung nag-taxi pa ako, ma'am, iniwan ko doon sa kapitbahay namin na dialysis siya eh. Sige, magbigay ako ng pagkain. Ako gastusan kita pagkain, basta samahan mo lang siya pang dialysis.
umiyak-iyak siya dahil hindi daw siya, ayaw daw niya ng ibang tao dahil nahiya daw siya magdumi, maihi. Hindi naman siya nakalakad. Gusto niya, huwag na lang daw, huwag na lang daw ibang tao dahil nakakahiya ang ibang tao. Tapos uutusan ko, baka mamaya hindi papayag eh. Naging malaking pagsubok kay Mang Alfredo ang nangyaring ito sa kanyang asawa. At kahit gusto niyang umuwi ng probinsya para doon manirahan, ilang responsibilidad pa ang naiwan na kailangan niyang patuloy na pagtrabahuan. Wala ako sa isip. Isip ako, saan ako pumupunta, wala eh. Di ako makatulog. Nawala siya, di ako nakatulog. Tapos sa bahay ko, di ako makakain, wala. Ako gusto sana akong magpatulong sa inyo, pauwi sana ako ng pinsa, kaso lang di pa ako pwede makauwi dahil nakasangla pa kasi ATM ko, ma'am. Nasangla yun, ma'am, dahil sa nagkasakit siya. Sabi nga sa akin, Luis, sangla mo na lang ATM, wala ng pera eh. Sinangla ko 45,000 yun, ma'am. Para lang mabuhay. Sa gusto pa talaga siya mabuhay, kaso lang. Dito na namin inalam kung ano ang maaring responde sa kanya ng programa. Ngiti lamang ang naging tugon niya sa amin. Ay, ako lang, sus. Hindi ko masabi-sabi, ma'am. Nung araw ding yun, nabanggit sa amin ni Mang Alfredo na kinakailangan niyang magpa-renew ng kanyang lisensya dahil anya hindi siya makakapasada kung hindi niya ito muling may paparehistro. Ito po, ma'am, wala na nga ako. Kaya nga ako di ko nakapunta dahil wala akong pantubos pa eh. Kaya nga nag-isip ako, sana ako kukuha pang tubos. Kaya hindi pa ako makalabas doon eh. Pag hindi ako, gaya nga, wala akong hanap buhay. Iniinot-inot ko nga yung tira ko eh. Natira sa yung nag-taxi ako, inot-inot. Inuunti-unti ko lang. Minsan bili ako ng pagkain, 20 pesos, 30 pesos. Parang inuunti-unti ko lang. Minsan kape na lang ako sa umaga. Parang talaga mabuhay din po. Para lang mabuhay. Kape, tanghali, kain ko budbud, 2 piraso, tapos kape. Yung pananghalian ko, wala pa ako hapunan. Para agad na respondihan ang pangangailangan ni Mang Alfredo, ay agad kami nag-abot ng pinansyal na tulong sa kanya upang siya ay makapagparehistro na. Salamat po, ma'am. Salamat po. Nagpaabot rin kami ng ilang pagkain tulad ng biskwit, kape at noodles. Para makapagbalik ako bukas, i-renew ko nga ito bukas eh. Para kahit maka-upset na lang ako bukas, pwede na. Para pangkain ko bukas. May pangkain ako. Ano po, may pang-renew na po. Sige po, salamat po, ma'am. Sir, salamat, sir. Thank you po. Salamat sa... Sa kabila ng ilang pagsubok ni Mang Alfredo, nasaksihan natin ang positibo niyang pagtingin sa buhay. Ramdam namin maging ang kanyang mabuting puso at kagustuhang lumaban ng patas. Hanggang namin na patuloy siyang maging matatag at patuloy nang umiti anuman ang ibato sa kanya ng pagkakataon. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.